I'm a kidney transplant. Of course, marami akong iniinom na gamot. I'm a kidney transplant. Of course, ako nagluluto ng pagkain ko para healthy. I'm a kidney transplant. Of course, umiinom ako ng maraming tubig araw-araw. Sarap, grabe. I'm a kidney transplant. Of course, umiinom ako ng gamot sa tamang oras. Uy, 7 PM na oh. Uy, inom lang ako gamot. Teka, makainom muna ako ng gamot. I'm a kidney transplant. Of course, marami akong dokumentong dala. Ganito papeles lahat, oh. Ito, lahat yan. Oh. I'm a kidney transplant. Of course, tuwing umaalis ako, lagi akong may bitbit na gamot. I'm a kidney transplant. Of course, may dala akong PWD ID ko. I'm a kidney transplant. Of course, tuwing lumalabas ako, lagi ako naka-face mask. Siyempre, parang hindi ako makawakan ng sakit. I'm a kidney transplant. Of course, nagpapacheck up ako palagi sa doktor ko every 3 months. I'm a kidney transplant. Of course, marami akong sugat sa katawan. Ito, dito, at dito. At marami pang iba. I'm a kidney transplant. Of course, 13 years kidney transplant na ako. And syempre, sa July, 14 years na. Ako si John. 13 years kidney transplant. Ngayong araw, samahan nyo ako sa panibagong video. Bago ko simulan tong araw na to, syempre, inom muna ako ng gamot. Ito na yung morning routine ko araw-araw. Ito yung bagay na hindi ko pwede makalimutan. Maaga pala ako gumising kasi nakaschedule ako sa Office of the Vice President. Ngayong araw ko kasi kukunin yung gamot ko. Bago ko maligo, inaayos ko muna yung mga dadaling ko. Nagdala pala ako ng mga dokumento, gamot, tsaka tubig. Dahan-dahan kong inaayos yung mga gamit ko kasi baka magising yung mga bata. Yung gamot pala na kukunin ko, halos 1 buwan din yung tawagan ako. Pero okay lang, sulit naman yung paghihintay ko. After ko maligo, paglabas ko ng CR, gising na pala yung mga bata. Naramdaman yata nila na aalis ako. Bago ko umalis, binigyan ko muna sila ng biskwit. Tapos nilibang ko sila para hindi sila umiyak. Pero pag alis ko, si mami naman ang babantay sa kanila. Napakaganda ng panahon ngayon. Maaliwalas. Sana maging maganda ang biyahe ko at walang aberya. Magmomotor lang pala ako ngayon para iwas traffic at madali ako makauwi sa bahay. Habang nasa biyahe ako, bigla ako naisip na dumaan muna sa NKTI Hospital. Nagbabaka sakali lang ako na makakuha ng gamot. Meron kasing policy ang pharmacy. Kaming mga kidney transplant, monthly kami nakaschedule para kumuha ng gamot. Wala pa kasing 1 buwan. Siguro mga 2 days pa bago ako mag 1 month. Wala naman sigurong masamang sumubok. Kung hindi ako pagbigyan, okay lang. Since maaga pa naman at medyo maluwag ang oras ko, kaya susubukan ko lang. Andito na pala ako sa NKTI. Simula sa bahay ko hanggang dito, aabot na ng 20 minutes. Pang number 27 pala ako. Buti nakaabot pa ako sa cut-off. Pagdating ko sa pharmacy, medyo maraming tao. Pero lahat lang sila naghihintay na lang ng gamot. Maya-maya tatawagin na yung number ko. Mabilis lang yung proseso kapag kidney transplant ka ng NKTI. At ito, nakuha ko agad yung gamot ko. Isang gamot lang pala yung nakuha ko. Ito nga pala yung anti-rejection medicine ko, good for 1 month. After ko makuha yung gamot ko, diretso naman ako sa Office of the Vice President. Sobrang init ng panahon, tirik na tirik ang araw. Kaya sa lahat ng bumabiyahe gamit ang motor, lalong-lalo na sa mga pasyente at may sakit, palagi po kayong mag-iingat. Kung hindi nyo kaya yung init ng panahon, magpahinga muna kayo sa tabi at uminom ng tubig. Andito na pala ako sa opisina ng Vice President at nakuha ko na yung guarantee letter ko. Diretso na pala ako sa South Star Drug para kunin ko yung gamot ko. Ayan nga pala yung worth ng gamot na makukuha ko sa kanila. Medyo maliit lang pero okay na, pwede na yan. Yung mga gamot na nakuha ko, good for 1 month yan. Malaking bagay to para sa aming kidney transplant. Ito yung pagkakamaling ginawa ko. Sa mga oras na yan, natatawa ako sa sarili ko. Kasi yung nagpunta akong pharmacy, nilakad ko lang talaga. Kasi sabi na nakausap ko, malapit lang daw. Kayang-kaya daw lakarin. Kaya ginawa ko, iniwan ko yung motor ko. Kasi iniisip ko kapag EDSA, malayo pa iikutan ng motor. Kaya nilakad ko lang talaga. Pero grabe, sobrang layo para sa akin. Tapos tirik pa yung araw. Nagkataon pa, wala akong dalang payo. Pero okay lang to, minsan lang naman. Saka exercise na rin to para sa akin. Sa mga nagtatanong kung saan yung opisina ng Vice President, dito lang po to, along EDSA sa Mandaluyong. Nga pala yung building, Robinson Cybergate Plaza. Kung malayo man kayo dito, meron naman silang satellite sa mga lugar nyo. Puntahan nyo na lang po yung website ng Office of the Vice President. Tapos check yung location, yung malapit sa inyo. O siya, pauwi na pala ako nito. Bago matapos tong video na to, syempre may sasabihin ako sa inyo. Pagkarating ko sa lugar namin, hindi muna ako makitang bahay. Nagpahinga muna ako saglit kasi sobrang init ng panahon. Habang nagpapahinga ako, bigla ako may na-realize. Grabe na pala yung pinagdaanan ko sa buhay. Bilang isang kidney transplant, talagang sinubok na ako ng panahon. At syempre, sinubok na rin ako ni Lord. Mahirap maging kidney transplant. Sa sobrang hirap, minsan napapaiyak pa ako. Pero never ako nagreklamo. Never kong pinagdudahan ng plano sa akin ni Lord. Kasi
Kasi habang kumukuha ako ng gamot, habang iniisip ko kung saan ako lalapit para makakuha ng guarantee letter, isa lang ang palagi kong iniisip. Ibig sabihin yun, healthy pa ang kidney ko at mabubuhay pa ako ng matagal. Kaya palagi kong sinasabi sa inyo, magsipag lang tayo sa pagkuha ng gamot. Kahit nakakapagod, okay lang yun. May maganda namang kapalit. Ako nga pala si John. Isa po akong kidney transplant at ito ang buhay ko. Oh, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, paalam! Peace!